Hi, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sucapco, guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang ating aralin ay tungkol sa pag-aaralan natin ang nabibigyang halaga ang mga gampanin ng sektor ng industriya at mga patakarang pang-ekonomiyang nakatutulong dito. Ano ang sektor ng industriya? Ang sektor ng industriya ay tumutukoy sa mga gawaing pang-ekonomiya na nagproproseso ng hilaw na materyales upang maging tapos na produkto o serbisyong magagamit ng tao. So, ito yung pagkikreate ng mga produkto para magamit ng mga tao. Kapag sinabi nating hilaw na materyales, ito yung mga materyales na ginagamit para makapag-create ng isang produkto. So yung finish na product ay ito yung tinatawag natin na produkto. Samantalang yung mga materyales na ginamit para makakreate ng isang produkto, ito yung mga tinatawag natin na hilaw na materyales. Halimbawa nito ay ang kahoy, pako at pintura. So, ang mga hilaw na materyales ay ang kahoy, pako at pintura. So, kapag inassemble natin ito or kapag inayos natin ito sa mga hilaw na materyales na yon, pwede tayong makabuo ng lamesa, bangko, cabinet at iba pa. So, iyon, yung cabinet, lamesa at bangko, iyon yung finished product. So, ang mga hilaw na materyales, ito yung kahoy, pako at pintura. Binubuo ito ng mga sumusunod. Una, pagmamanufaktura or manufacturing. Paggagawa ng produkto tulad ng damit, pagkain, sasakyan, at electronics. So karamihan ng mga bagay na ito ay ginagawa sa isang planta. So kagaya ng damit, so ito ay maramihan, pagkain, at sasakyan at electronics. Sumunod, construction, construction. Sa construction um, sa construction department. So ito sila yung mga nagtatayo ng mga bahay, gusali, tulay, at mga kalsada. So, sila yung mga gumagamit ng lakas sa paggawa. Sumunod, pagmimina o mining. Ito ay pagkuha ng mineral tulad ng ginto, nickel at tanso. So, ito yung pagmimina. So, ito naman yung uri ng paggawa na naghuhukay ng lupa para makakuha ng ginto at ng tanso at iba pa. Sumunod naman ay utilities. Ito naman ay sa kuryente at tubig. Pagbibigay ng supply ng enerhiya at tubig sa mga mamamayan. So sila naman yung nag-make sure na may sapat na supply ng kuryente at tubig ang lahat ng mamamayan. Mga ginagampanan ng sektor ng industriya sa ating lipunan. Una, lumilikha ito ng trabaho, nagbibigay ng hanapbuhay sa milyong-milyong manggagawa. So, kailangan kasi sa sektor ng industriya, kailangan na maraming manggagawa para mag-create ng iba't ibang mga produkto na napapakinabangan ng mga mamamayan. Sumunod, nagpapataas ng produksyon, pinapahalagahan ang hilaw na materyales mula sa agrikultura at ginagawang tapos na produkto. Maraming mga kagamitan ang natatapos at maraming mga kagamitan ang naibebenta sa ating ekonomiya or sa loob man o sa labas ng bansa. Ito ay magbibigay ng malaking kita sa ating bansa. Sunod, nagpapalago ng ekonomiya, malaking ambag sa gross domestic product or GDP ng bansa. Kasi sa industriya, ito yung isa sa pinakamalaking contributor. So, or ito yung pinakamalaking contributor ng pera sa ating bansa. So, bukod sa nagbabayad ng buwis, kapag maganda ang kita at madaming produkto ang naibenta, mas malaki ang balik nito sa ating pamahalaan. Mas malaki yung makukuhang na pera ng pamahalaan na pwede nilang magamit sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan.
Ibig sabihin, mas gaganda ang takbo ng ating ekonomiya kasi lahat ng serbisyo sa mamamayan ay naibibigay. Sumunod, nagpapasigla ng kalakalan. Nagbibigay ng produktong maaaring i-export sa ibang bansa. So tayo yung isa sa bansa na nag-e-export ng mga produkto sa isang bansa. Because tayo mga Pilipino ay meron tayong talento, no? Kaya nating gumawa ng iba't ibang craftsmanship na pwede nating ipadala sa ibang bansa. Malikhain din tayo at masipag din tayong magtrabaho. So yung mga kalakal na ipinapadala natin sa ibang bansa, ito ay naibebenta at ito ay kumikita ng malaki. So marami tayong mga produkto na naipapadala sa ibang bansa, hindi lang sa sektor ng pagkain, kundi sa sektor na rin ng mga gamit. Kagaya ng marami tayong naipapadala na mga bagay na gawa sa kahoy. Sumunod, nagpapabuti ng infrastruktura. Dahil sa konstruksyon, mas napapadali ang transportasyon at negosyo. So, kapag marami tayong infrastruktura na nagagamit at napapakinabangan ng mamamayan, mas madali ang transaksyon, mas madali ang deliveries ng mga bagay-bagay at mas convenient para sa mga tao, lalo na kung ang bagay na kinreate ng gobyerno ay nakakatulong talaga para mas mapabilis at mas mapadali ang mga suliranin or mga ginagawa ng mga tao. Mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa industriya. So una sa pinropose or adhikain ng Administrasyong Duterte ay ang Build, Build, Build program. So kalakip ng programang ito ay ang pagbi-build ng mga infrastruktura na mapapakinabangan ng tao para mas mapadali at mas convenient ang kanilang pamumuhay. So, kagaya ng pagtatayo ng mga tulay, gusali, at iba pang mga transportation na mas makakatulong sa ating ekonomiya. So, isa ito sa sinusulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinusulong ng Rodrigo Duterte ang programang ito upang palakasin ang infrastruktura ng bansa. Nakatutulong ito sa industriya dahil mas napapabilis ang transportasyon ng mga produkto. So kagaya din ng pag-create ng mga kalsada, mga tulay, para mas mapabilis ang pagde-deliver ng mga produkto na kinakailangan ng ating mamamayan. Sa problema ng ating bansa ay ang ating transportasyon. So masyadong malaki yung naidudulot na problema sa traffic. So kapag malaki yung naidudulot na problema sa traffic, so malaking pera ang nawawala sa atin kasi ang mga tao ay nai-stuck sa traffic. So maraming pera ang nasasayang kasi imbes na maging productive sila sa oras na iyon, ay nai-stuck sila sa traffic. So ito yung isa sa dahilan kung bakit isinusulong ng administrasyong ito ang Build 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 program. So ang ini-aim nila ay makapag-build ng mga infrastructure na mapapakinabangan ng mamamayan. Tatlo, ang Foreign Investments Act of 1991 ay batas na nagpapahintulot sa mas maraming dayuhang mamumuhunan sa bansa. Nagdadala ito ng kapital, teknolohiya at dagdag na trabaho. So kaya nga isa sa plataporma ng mga tumatakbong presidente ng ating bansa ay makapanghikayat ng international investors. Kasi bukod sa mas makakadagdag ito sa nagbabayad ng buwis at ah, at yung mas dadami ang mga produkto na magsi-circulate sa ating ekonomiya, magdadagdag din ito ng mga trabaho. At ang tendency nito, mababawasan ang unemployment sa ating bansa kasi kailangan nila mag-hire ng mga tao na nasa mismong bansa para magtrabaho para sa kanila. On that way, mas dadami ang magbabayad ng buwis, mababawasan ang unemployment rate, mas gaganda ang ekonomiya, at mas tataas ang kita ng bansa. Pang-apat, mga insentibo sa negosyo. Sa pamamagitan ng Board of Investments, so nagbibigay
nagbibigay ang pamahalaan ng tax incentives at suporta sa mga industriya upang mahikayat ang pamumuhunan. So ibig sabihin, ang ginagawa ng gobyerno para mahikayat ang mga negosyante na mag-operate ng business o mamuhunan, ang ginagawa nila ay hinihikayat nila ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng buwis. Aside from that, isa rin sa ginagawa ng gobyerno para mahikayat ang mga negosyante na magnegosyo ay pinapautang nila ito ng kapital para makapag-create sila ng isang negosyo. So, ito rin naman ay makakatulong sa gobyerno. So, kapag sinabi ko nga kanina, kapag maraming negosyo, magbibigay ito ng maraming trabaho at magke-create ito ng mas maraming produkto. So, mas marami ang magbabayad ng buwis, mababawasan ang unemployment. So, ito naman yung balik sa gobyerno. Kaya isa sa advokasya nila ay tinutulungan nila ang mga negosyante na makapag-open ng isang negosyo. Bakit mahalagang pahalagahan ang industriya? Una, ito ang nag-uugnay sa agrikultura at serbisyo. Sumunod, nagpapataas ng kita ng bansa. Sumunod, tumutulong sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga mamamayan. At panghuli, nagbibigay ng modernong teknolohiya at inobasyon. Doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga katanungan ba para sa aralin na ito? Kung meron kayong questions, mag-send na kayo ng message sa akin at re-replyan ko yan isa-isa. So natuto po ba? May tanong po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!